Isang manlalaro ang nagalit nang ginawa ni Stephen Curry yung kanyang shimmy celebration. Inalala ni Ty Lawson yung nangyari sa kanya nung binabantayan niya ang isang Stephen Curry. Laban sa Golden State Warriors, siya ang primary defender kay Stephen Curry. Ani pa niya, mahirap daw bantayan si Stephen Curry at kapag siya'y uminit na, naku, siguradong babastusin ka niya. Hindi yung pangbabastos na mang tatrash talk si Stephen Curry sa'yo, pero sa kanyang ginagawa, sa kanyang mga tira, sa kanyang celebration, doon ka mababastos. Inamin mismo ni Ty Lawson na siya'y nagalit sa unang pagkakataon na nag-shimmy celebration si Stephen Curry sa kanyang harapan. Nakatayo lang daw si Stephen Curry sa corner at siya'y tumitingin sa bola. Habang tumitingin din sa kanya, pagkapasok ng bola, sinabihan siya ni Stephen Curry, boom! Kahit na nga yung mga kalaban ay impress kay Stephen Curry, mga idol, tunay naman talagang kamanga-manga itong kanyang ginagawa at napakahirap para sa isang tipikal na manlalaro. Marami ang gustong gumaya pero nag-iisa lang ang isang Stephen Curry. Eto naman sa ngayon ang kasalukuyang roster ng Miami Heat. Hero, Rozier, Burks, Richardson, Jaquez, Robinson, Highsmith, Butler, Love, Jovic, Ware, Adebayo. Lumakas yung kanilang rotation sa gwardya. Nawalan sila ng isang Kyle Lowry pero sila'y nadagdagan ng athletic, maliksi na Terry Rozier. Itong Miami Heat ay tipong humble, mapagkumbaba. Pero parating sa playoff, ito'y nanggugulat. Sad to say, sa nakarang season, kabilang din sila sa mga kupunang naapektuhan ng mga injury, especially itong kanilang star player na si Jimmy Butler. Ibang usapan na kasi yung playoff, kung sino yung malusog, kung sino yung walang injury, siya ang malakas. Usap-usapan nga noon yung daang tinahak ng Boston Celtics papuntang NBA Finals kung saan halos ng kanilang mga kinalaban ay mayroong injury, yung mga star player pa. Well, sa Miami Heat naman, injury lang yung kanilang kalaban. So far, all goods naman itong kanilang kasalukuyang roster, mga idol. Pwedeng balikan ng Lakers si Jonas Valanciunas. Bigo ang Lakers na makuha si Valanciunas sa free agency nung ito'y pumirma sa Washington Wizards. Pero ayon mismo kay Jovan Buha ng The Athletic, posibleng balikan siya ng Lakers sa pamamagitan ng trade. Hindi pa po pwedeng i-trade ng Washington sa Valanciunas hanggang December 15. Matunog naman at sinabi mismo ng Washington na ito'y kanilang papakawalan. Hindi nila kinakailangan na si Valanciunas pagkatapos na kanilang makuha si Alex Sarr. At ngayon ang Lakers ang pinakamatunog na magte-trade para sa kanya. Ayon pa nga kay JJ Redick, ang pinakamagandang composition ng roster ay yung balanse. Gusto pa niyang kumuha ng isang big man, yung big man na mangangalabaw. Napapansin nga ho ni JJ Redick na yung mga kupunan sa Western Conference, yung Denver Nuggets, yung Minnesota, yung OKC, mayroon silang mga magagaling na big man. At yung Memphis Grizzlies nga ay kanilang drinaf si Zach AD. Para matapatan daw ang mga kupunang iyan, kinakailangan din nilang kumuha ng isang big man. Hindi lang pantapat sa mga big man ng kalaban, kundi pangtulong na rin hahalili kay Anthony Davis. Sa nakarang season sa Pelicans, si Valanciunas ay nag-average ng 15 points and 11 rebounds. Magandang numero ang kanyang kinakamada pero hindi naman siya solidong rim protector. Mabagal na big man at mabagal din siyang dumepensa sa pick and roll. Pero maasahan mo siya bilang post defender kung saan yun mismo ang hinahanap ni JJ Redick. Hindi gumalaw ang Lakers sa free agency at wala rin silang ginawang trade. Malapit na rin magsimula yung panibagong season. Magkakalaman na lang itong mga idol kung sila ay gagalaw. Para sa mga fast break balitaan at punto por punto komentaryo, i-like, i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. NBA updates araw-araw, 3 video ang ating ina-upload. Maraming salamat po sa panonood.